Bago nga tayo magsimula dito sa content natin para sa ngayong araw na to, price check muna tayo na itong Epson 5290 na which is ito yung ginagamit ko sa aking document printing. 15,533 mo siya mabibili dito sa online sa mismong Epson printers. And sa mga ibang store naman dito sa online, 13,650 and 14,000 dito sa JG Superstore. Kung gusto nyo mag-avail ng mga ganitong printer, nasa description lahat ng link ng mga yan. At mga tropa, yung mga presyo na to, magkakaroon pa kayo ng voucher at mas magliles pa yung mga presyo. Kaya isinasuggest ko talaga sa inyo na sa online na lang kayo bumili. Kagaya nung Epson 5290 ko, 11,000 ko lang siya nabili. At dito nga sa printing business natin or dito sa YouTube channel natin, nagpapasalamat ako sa mga nagko-comment dito, sa mga nag-share ng kanilang mga experience. Kagaya nito, shoutout sa'yo, Ellie Garcia. Sabi niya dito, brother printer, since I started using one, no regrets. Dito nga sa YouTube channel natin, na kahit ano pang printer yung ginagamit mo or kahit na anong brand, basta i-share mo yung experience mo, good na good yan dito sa atin. Kasi kahit papano yung mga user ng brother, mas magugustuhan nila yon, di ba? At dito naman talaga, ako nga, personally, mas preferred ko talaga yung Epson. So, kanya-kanya naman tayo talaga na taste. Kung working sa'yo yung bagay na yan, working sa'yo. Kung working sa ibang bagay or sa ibang tao, or kung hindi working sa kanila, hindi talaga, di ba? At talagang nagpapasalamat ako sa mga nag-i-interact dito or nagko-comment. Maraming salamat, Ellie Garcia. Sana ma-share mo din kung ilang max GSM yung ginagamit mo dyan sa printer at anong brand ng ink yung ginagamit mo. Pero bago ang lahat, magtungo na nga tayo sa pinaka-content talaga natin para sa ngayong araw na to. Sa mga user ng Epson 5290, medyo ito yung naging problema ko sa kanya, yung pagpapalit-palit ko ng paper source. Halimbawa, nagpiprint ako dito sa aking computer, merong customer nagpa-print, A4 size yung gusto niyang ipaprint, binabago ko pa dun mismo sa pinaka-printer dahil may settings doon, merong notice na hindi daw match yung aking papel dito sa computer at dun sa pinaka-printer natin. Nagpapasalamat ako dito kay Ade Digital Prints. Eto, siya lang yung nag-comment or nag-share neto mga tropa. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi naman ako magaling tungkol dito sa printing natin. Nag-share lang talaga ako ng walkthrough ko. Kung ano yung na-experience ko, ibinabahagi ko din sa inyo. Sabi niya dito, para hindi hassle, palit ng paper kada magpiprint or Xerox, punta po kayo sa settings ng error notice. I-off lang daw natin. Talagang nagpapasalamat ako, tropa. Dapat medyo netong nakaraan ko pa ginawan to. Nung mismong month nung itinuro niya, medyo tinamad lang talaga ako. Kaya ngayon, eto yung gagawin natin. Kaya labis-labis yung pagpapasalamat ko sa mga nag-share na mga experience nila dyan. Para alam nyo yun, na meron ding ibang makapanood, di ba? Eto nga yun, gagawin natin to. Pupunta tayo dun sa mismong settings ng ating printer. Pupunta tayo ng paper source, settings, error notice, paper size, i-off natin yung dalawa na yan para hindi na tayo magpapalit ng settings dun sa ating pinaka-printer. Ito yung halimbawa natin. So, nandito na tayo sa aking PDF file or ito yung halimbawa ng document nung ipapaprint ng customers natin. Ito yung mga una kong naging struggles using Epson 5290. Kapag etong papel na to or yung document na nasa computer natin, ipiprint natin dun sa ating printer na Epson 5290. Pero ang nakasettings ko dun sa printer ko A4 size. Kasi kanina may nagpa-print sa akin ng A4. Pero etong document dito ay letter size naman to. Syempre magkaiba naman ng sukat yung papel na yon. Kaya ang mangyayari, etong printer natin, magno-notice siya dun sa kanyang pinaka-LCD na hindi compatible yung papel or yung settings na itong document na to dun sa papel na nakasalang doon. Hindi kagaya ng mga Epson 3210, 3110 na once na kung anong papel yung inilagay mo doon, dito na tayo magse-settings sa mismong document natin. Etong Epson 5290, kailangan i-settings pa natin dun sa pinaka-printer. Super thankful ko hindi ko na ginagawa yon kasi nga hindi naman talaga ako magaling dito. Talagang isinishare ko lang talaga. At eto yung gagawin natin. So magsasample
Mag-sample muna tayo. Ipiprint natin to as letter pero A4 yung nakalagay doon. Makikita nyo dun sa ating videos merong error na lumalabas. Pero ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin. Isang page lang yung ipiprint natin para hindi sayang yung papel natin. Letter lang, okay nyo lang to, tapos current, tapos print. Ipapakita ko mamaya dun sa ating next video na magkakaroon ng error dun sa taas or dun mismo sa printer natin sa LCD. Eto na nga, lumabas na yung notification, mismatch between the paper size settings on your computer and printer. Eto na yung sinasabi ko, eto yung vlogs natin para sa ngayong araw na to. Eto na nga yung sinasabi ko sa inyo na error na nai-encounter natin kung bago pa lang kayong gumagamit ng Epson 5290. Alam ko pare-parehas tayong naka-experience neto. Not until may nag-comment sa atin na isang subscribers natin na nag-share kung paano aalisin etong ganitong error. At alam ko din na ginagawa nyo dito, pinipindot nyo lang din yung next, tapos pinipindot nyo yung yes para magtuloy yung kanyang printing. So, medyo hassle para sa part ko na yon. Kaya naman talagang laking pasasalamat ko sa mga nagko-comment or nag-share ng kanilang mga experience dyan. At eto na nga yung ating pinaka-output. And ituturo ko na sa inyo kung ano yung itinuro sa akin nung nag-comment. Pupunta lang kayo mga tropa. Sana nakikita nyo dito sa ating video. Pupunta kayo dito sa settings. Pipindutin nyo lang tong arrow na to. Basta nandito na kayo sa settings, click nyo yung OK, tapos hanapin nyo yung printer setup. Pagka nandito na kayo mga tropa, pwede nyo itong i-explore para kahit papano malaman nyo yung mga settings ng inyong printer. And kung tapos nyo na siyang ma-explore, dito kayo magbabago. Paper source settings. Pipindutin nyo lang ulit yung OK. Once na nandito na kayo, pindutin nyo lang din yung forward button para ma-explore nyo. Huwag kayong matakot sa inyong mga printer. At least sa inyo naman yan. 'Di ba? Dito na nga tayo pupunta sa error notice. Ayan. Once na nandito na tayo sa error notice, ayan, pindutin nyo lang yan. I-off nyo tong paper size notice. I-off nyo para hindi na tayo magsiset up ng papalit-palit ng settings dito sa ating printer. Doon na lang mismo sa ating computer. Para na siyang yung mga printer natin na Epson 3110, 3210 na hindi na kailangan pang setup dito. Ayan. And next natin yung paper type notice. Ayan. I-off nyo rin to. Yung paper type notice, ayan yung matte, Epson matte, glossy, plain, 'di ba? Na nakikita nyo din dito sa printer natin. Off nyo lang din yan. Ayan. So, okay na yon. Hindi nyo na may experience yung bagay na yon na lalabas once na mag-print kayo na kahit A4 etong papel na nakalagay natin or letter na yung nakalagay dito pero yung setup dito A4 pa rin. Basta magtutuloy-tuloy na yon. Dito mga tropa, meron akong settings dito na ino-on ko lang din to. Etong A4 letter auto switch. Etong part na to, ino-on ko lang din siya. Pero ang importante yung error notice ma-i-off nyo. Ulitin ko lang ha, error notice ang i-off nyo. Paper size notice off. Ayan. And yung paper type notice off. Ayan, dapat naka-off siya. And mag-sample print tayo. Sample print muna tayo ulit. Nakikita nyo naman dito sa ating screen, sa ating computer. Naka-letter siya. Ayan. At the same time, naka-open tong isa nating camera. Print lang natin. Ayan, wala na kayong nakitang error, 'di ba? Nagrekta na siya na nag-print. So ayun lang, sana nakatulong yung vlogs natin na to at na-share ko yung shinare din sa atin ng isa sa mga subscribers natin or isa sa mga nanonood sa mga vlogs natin. Napakalaking tulong noon para hindi na tayo ma-hassle sa papalit-palit pa ng paper size dito sa printer. Like, share, and subscribe. At inuulit ko, sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, message lang. At lagi kong sinasabi din, huwag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.